ni Juan Bautista nung bata pa sila ni Jesus ay Kristo na. At ganoon din yung mga tao sa paligid nung mula pa ng pagkabata ng Panginoon. Nasa Juan 3 ang sagot, basahin mo. Basahin niyo po sa akin. Ngayon, may babasahin din akong talata na hindi pa kilala ng mga taga-kapitbahay nila Jesus o yung mga tao na nakalakayan ng Panginoong Jesus na Kristo yung kasama nila. Ganon din si Juan Bautista. Ba't mo pinipilit yung sa'yo? Hindi, nag-aaralan lang naman po tayo. Hindi naman tayo mali ka. Hindi ako nagsasabi ng talaga ba? Hindi ka kasi Hindi ako mahilig magsabi na ikaw mali o ikaw tama. Wala akong Bro, intention. tawag dito, tanong ko lang yung sa aral nyo ba, yung ipinanganak na Jesus, hindi pa siya yung Kristo talaga? Oo, may panahon kasi yan, bro, Aaron. Pero may talata, bro eh. Basahin ko lang Oo, sige bro, basahin mo bro para malinawan na yan. Si Jacob ang nagkaanak kay Jose na asawa ni Maria, na ipinanganak ang si Jesus na tinatawag na Kristo. Ayun, may Yeso Kristo talaga. Ang talata yan, bro. Mateo 1:16. Ano yan, propesiya pa yan, bro, nung panahon na yan eh. Hindi, ayan na yun, no? Ipinanganak. Present tense. Tingnan ko nga. Hindi pinanganak. Sakyan mo yung argumento niya bro. Ano ang nauna, Mateo o Lucas? Hindi mabait yun si Bro Hogi, Uncle. Hindi ba nasako ka sa argumento mo? Wala akong ganong intensyon na sako-sako. Wala akong ganun. Tropa yan, Uncle Jordex. Ano lang yun, aral lang yun si Bro Nasa sa Hogi. inyo yung kung paniwalaan nyo. Joke lang yan bro ha bro. Kung paniwalaan Pressure mo, ka lang namin. wow. Ayan, Pressure Bro lang yan, Hogi, pabasa Mateo 1:16. Yan yung verbatim talaga, Jesus Kristo, yung ipinanganak. Letra por letra. Pabasa rin sa'yo, bro, kaibigan. Tsaka, naniniwala ako, bro. Bro, sa akin lang, naniniwala ako na hindi pwedeng tawagin na, hindi kahit bata pa yung bata na yun, hindi Diyos. Kasi una pa man tawag ron kung if ever una pa man. Sinamba na nung mga tatlong pantas Dapat pinigilan nyo, wag nyo sampayin yan, hindi pa panahon. Hindi, yung pantas na yon ang pagkakilala nila Dodi. Hari ng mga Hudyo, hindi bilang Kristo. Ha? Hari ng mga Hudyo yung pagkakilala. Ito basahin ko. Mateo 2:2. Oo nga, Messiah. Anointed one, magahari. Ito. Nakasulat yan sa Mika. Ayan ang nakalagay dito sa Mateo 2:2. Saan naroon ang ipanganganak na hari ng mga Hudyo? Wala naman nakalagay na Kristo eh. So ang hari ng Hudyo, Jesus, hindi Kristo. Hindi, ang tinutukoy natin yung titulong binigay kung bakit sinasamba ng tatlong pantas. Ang pagkakilala ng tatlong pantas ay yung ipapanganak, itatawaging hari ng mga Hudyo. Yun ang alam nila, hari ng mga Hudyo. Tatanungin kita dyan, Hogi. Hogi, tatanungin na naman kita dyan. Yung sinasabi na hari ng mga Hudyo, Diyos ba yan o hindi? Sagot. Hari ng mga Hudyo, itong Jesus. Hindi, teka lang, saglit lang. Saglit lang. Tinatanong kita, yung hari ng mga Hudyo, Hogi, yung hari ng mga Hudyo na kinikilala nila, Diyos ba yun o tao? Hindi pa siya Diyos na panahon na yan. Hindi, teka lang, saglit lang. Hindi ko kasi ang sinasabi ipinanganak ni Maria, hindi pa sa Diyos. Hindi Diyos. Paano hindi naging Diyos. hari ng mga Hudyo yan? Teka lang, paano naging hari ng mga Hudyo yan? Hindi nga naging hari. Yun nga yung propesiya sa kanya yan Dodi. Ang alam ng tatlong pantas, ang pupuntahan nilang sanggol. Ito, basahin mo Mateo 2:2. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Yun ang alam nila. Tutol ka pa dito? Yan pala, Bro Hogi. Saan sa lumang tipan nabasa ng mga pantas yan? Kaya nalaman nila kung saan ipapanganak. Medyo hahanapin ko pa, bro, kasi naka-screenshot lang sa akin tong mga natutunan ko sa Assignment. Hindi. Aralan lang, mabait yan si Bro. Ang tagal ko na rin kasi ito, bro. Bro Aaron, pakibasa nga bro ng Lucas 2:9 hanggang 15 bro.
Oh, nabasa na namin yung bro Natoy. Anghel naman yung tinutukoy diyan, di naman yung ama eh. Eh para palabasin na lang na ama, para ano, kasi ang nagbigay daw ng mensahe din Ay, sa akin. ito yung Wala namang anghel na kasulat dun, bro. I-flash ko, wait lang. sige, Lucas may tanong 2:11. muna ako sa iyo, bro. Kasi ito yung argumento ko na binabato ko sa INC dati. Kung hari si Kristo, naniniwala ka hari siya, saan yung kaharian niya? Ah, sorry, hindi ako Yun ang tanong. Saan Yun ang ang kaharian niya, tanong. bro? Oo, yun. Medyo sinasabi limited ko eh. lang yung alam ko. No? So, Kita mo na sa Palakihan niya ko, So, bro. sumagot Yung ng isang hindi pa alam. palaki nga, bro. Yung host Ang alam ko Makikita kasi ba ano, yung flash? Si Bro Wax Jordex, ng Jordex. Uncle Natoy. Jordex. Teka lang, Jordex. Ang alam ko kasi, may sinabi siya kay, kay ano ba yun? Kay, yung nagpapako sa kanya, yung si Pilato. Oh, Pilato. Sinabi niya kay Pilato yun eh. May sinabi siya sa Pilato, hindi dito ang aking kaharian. Sinabi niya yun. Oh, di ba kita mo na? Kaya, bro, doding yan, pakibasa, bro, sa 11, bro. Hanggang 13. eh, babasahin din ako mamaya. Ako naman magtatanong. Liit, Uncle Natoy, hindi mabasa. Sa bagay si Dodi Dagato, kaya niya basahin yan. Siksik ka nga doon, Doding. Hindi ko kaya basahin yan, be. Sige, bro, ako na lang yung magbabasa. Ito yung nakasulat, oh. Ito ay sapagkat sa araw na ito, sa araw na ito, sa lungsod ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ibig sabihin pala, bro, yung pinanganak, bro, Kristo na Panginoon na. Aray ko. Hindi, sa nabasa na niya Mateo yun. 1:16. Nabasa na niya malinaw yun. na naman. Oo, nabasa na. Mateo 1:16. Nabasa na ni Crisis God kanina yan. Tsaka malinaw na sa Mateo 1:16. Verbatim talaga. Ito, ipinanganak ang Jesus na tinatawag na Kristo. Nung pinanganak pa lang pala, Kristo Ang na tanong eh. ko kasi ano eh. Ang tanong ko Nung bro pinanganak Aaron. lang pala, Kristo na eh. Teka lang. Ang tanong ko si bro Aaron. Kailan ipinahayag ng Ama? Ng Diyos Ama? No, kasi bro, Mismo sa amin bro, ang Kristo, yun na rin yung Emmanuel. So sa Isaias pa lang, binanggit na yan. So ipinahayag na ng Ama kay Propeta Isaias. Sa akin naman kasi, doon sa Mateo 16, doon pinahayag ng Ama. Ngayon sa iba, kailan ba pinahayag ng sanggol? Kasi sa akin, direkta galing sa Ama eh. Pinahayag kay Pedro eh. Kaya nga kanina na tinanong ko siya, bro, ano ang ibig mong sabihin sa Kristo? Ang linaw doon sa binasa ko, tagapagligtas. Andun na yan sa Isaiah 9:6. Anong talata yun, bro? maganda. Sa Mateo, So, bro? ibig sabihin, Ito, Hogi. Brother Hogi, Jordan, Hogi. ibig sabihin, Okay. alam na ng mga propeta noon, ng mga pantas, o ng mga sa lumang tipan, mga karakter sa lumang tipan, na yung ipapanganak ni Maria, yun na yung Kristo. Hindi pa nila alam kung sino yung babae. Basta meron silang hula na may birhen na manganganak. Di ba? So, hindi pa nila alam. So, yun pala eh, buti namin mo. Ang sure nila tagapagligtas yung ang maging anak. So ibig sabihin, Kahit nga sa itaas ko lang tong Mateo 16 eh. Dito sa 14 eh. Hinulaan pa nga nila si si Elias tsaka si Moises ba to? Basahin ko lang. ay ito na lang kasi mahilig ka magtanong ng ganito. Nung sinulat ang Bagong Testamento, Ito. matagal na bang pinanganak si Kristo, yes or no? Ano ito? Matagal na bang pinanganak si Kristo? Naisulat na ang Bagong Existido Testamento. na. Existido na pala eh. existido na. Nako. Pero yung pagkakilala kasi Ginoo ko, tapos inaano natin. makikipag-argue ka pa dito. Ay hindi. Ang pinupunto natin dito, Jortex, hindi yung pre-existence. Ang tinutukoy natin, kailan ipinakilala ng Ama na Kristo na yung Jesus. Pre-existence, bro. Ang tanong ko, nung naisulat ang Lucas, Juan, Mateo, Marcos, matagal na bang pinanganak si Kristo nun?
Sa eternity pa nga lang, pinanganak na ng Ama ang Kristo eh. Kristo ang pinag-usapan, bro. Hindi yung pre-existence niya as a God, Word, or ano, tinatawag natin. Sa lumang tipan, walang Verbo. Kristo. Yung incarnate niya ba? Incarnate niya na... Medyo lumalayo na tayo eh. So, Ang pinupun- hindi ko nilayo yung argumento kasi sabi mo kasi yung Kristo hindi alam ng Lumang Testamento ang pangalan, kaya nga tinanong kita sa New Testament ba, alam ba ni Mateo, ni Juan, ni Marcos at saka ni Lucas na itong taong ito na pinanganak na kasabayan ng edad nila ay magiging Kristo, or after na nung nangaral na siya? Una nga pinagpahayagan itong si Pedro eh. Malinaw oh. Huwag mong sabihin na nung bata pa si Kristo, nakasubaybay na si Pedro. Ay, ang nagpahayag nga kay Pedro yung Ama eh. Ang mahirap kasi pag sa inyo, Brother John, kasi Katoliko kasi kayo, kaya mahirap 16, bro, nangaral na si ipaliwanag Kristo. Hindi kasi magkahiwalay sa inyo yung ano eh. Yung Ama at saka yung anak. Kaya mahirap Nangaral na si Kristo sa Mateo 16. Kaya nga sinabi namin sa iyo kanina, ang Isaiah, prophecy yan sa upcoming na pangyayari na may birhen na mga anak. Ayaw mong tanggapin. Anong ayaw tanggapin? Meron ba akong ganong sinabi? Oo, Sandali ayaw nga mong tanggapin. si Bro Kasi Aaron sabi muna mo na kausapin ko, hindi Brad daw nila Jordan. kilala sa New Testament. Oh. Ito, babasahin ko sa iyo. Ito patunay ko. Ito Mateo 16:13 hanggang 14. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea sa Pilipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ano baga sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Hindi niya kilala kung sino talaga yung Kristo eh. Ngayon, tuloy lang natin. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat anong sabi ninyo kung sino ako? Tinatanong niya yung mga apostol. Eto na. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang amang nagpakilala kay Pedro na Kristo yung kasama nila na si Jesus. Yun ang stand ko. Amoy, hinulaan pa nga nila. O pwede raw na si Elias, pwede si Juan Bautista. Sige bro Joben. Sige pas Joben. Sige, Anong banat. pinaglalaban ni Bro DJ? Na ano lang daw, 30 anyos lang daw naging Kristo si Jesus. Ganun ba? So nung sanggol siya, sabi ng anghel, ipinanganak sa Bethlehem ang Kristo at ang Panginoon. Hindi pa siya Kristo doon. Ang point ko dito, Brother Joven, kailan ipinakilala ng Ama na Kristo na yung Jesus? Teka lang, saan ako mas naniniwala? Nung Yung sanggol siya, sanggol ba? pinakilala na Kaya siyang Sergio, Kristo eh. Ang sinasabi, ang subject ko dito yung Ama. Magtatanong Yung naman Ama. tayo kay JM. Ako naman magtatanong kay JM. JM, sinong paniniwalaan namin kung nakasulat sa Biblia na sinabi ng anghel o ikaw? Si Hogi pala, si Hogi. Salva. Hogi, sino papaniwalaan namin? Yung nakasulat sa atake, Bible na sinabi ng luma na yan, yung atake mo. Natural. Hindi. Nakasulat, natural. Para ka naman. Sino ngayon yung tama? Babalik ko sa iyo yung style mo. Babalik ko sa iyo yung style mo. Sino ngayon yung tama? Sa Mateo 16:16, sang-ayon ka ba na ang nagpakilala dito kay Pedro ay ang Diyos Ama? Sinong mas tama sa inyo? Yung nakasulat sa Biblia o ikaw? Tama di ba naman masakit? yung Mateo 16:16. Di ba masakit pag binalik Pero- sa'yo? Pinagmumukha mo kasi Bro, tama matalino yung naman sarili yung mo talata. doon. Pro-church na naman tayo daw. Okay. Pero ang Ito problema para- kung sasabihin mo na dyan palang pinakilalang Kristo ang Panginoon Kailan po yung sa magkakamali ka dyan. Kasi nung sanggol siya, pinanganak sa Bethlehem, pinakilala na siyang Kristo. Sinong nagsalita dyan? O yung anghel na inutusan ng Diyos. Anghel. Ang tanong ko, ano po bang tanong ko? Sinong subject ko? Doon sa 16, syempre yung ama na payag. Yung Diyos din naman nagpahayag doon sa malayo anghel. ang argumento mo, Pastor. Ang tanong ko po, Paano kailan malayo? pinakilala ng Ama, Diyos Ama, na Kristo yung Jesus? Ang linaw, di ba? Okay nga, so, ang okay, binabato kaya sa akin, yung argument Anghel, ko, bro. Saglit lang, binabato sa akin, Anghel,
Para Sige, si sabihin Doding na lang daw muna nagbigay kausapin. ng- Bobo talaga. Kailan doon pinakilala ng ama niya siya is Kristo? Ang hina na nga ng problem. Ang hina ng comprehension. Daig pa niya ni Jordan. Anong bayan? Nagpahayag. Hindi, teka Hindi, lang. ilang tanong yan? Nahihirapan kaya ata sa tanong ko eh. Isa Ikaw lang naman yung nahihirapan. tanong ko. Kung ang anghel ba, teka lang, kung anghel ba, Oh, isa lang yan, ha? Sabi mo, ha? Oh, may authority ba ang anghel? May authority. May authority. Kasi pag, pag Di ibig binigyan ng authority sabihin, ng Diyos. kung ibig sabihin, teka lang. Di ibig sabihin, Tapos na yun. kung may authority, Sandali, tapos na. Isa lang yung tanong. Isa lang yung tanong mo sa Okay akin. na ako, sige. Sige po. Kayo naman po. Okay, Pastor Jordan. pwede ba ako magsalita? Pwede ba ako magsalita? Ikaw muna po. Unang-una, yung hinahanap mong Kristo, kung hahanapin mo yan sa Old Testament, hindi mo yan mahanap kasi unang-una, sinulat yon sa salitang Hebro. Yung Kristo o Christos, yan ay salitang Griego. Siyempre, mahanap mo siya sa New Testament. Ganon, saan ba natin makikita yung Kristo doon sa Old Testament? Sa saling Hebro, di ba? So, dyan, ito, pinapakita ko sa iyo sa Daniel 9, talatang 25, makikita mo yung word na Messiah. Di ba? Yan yung kahulugan ng Kristo. O sa Hebro, hindi ako magaling mag-pronounce, pero Mashiach. Mashiach. Okay, so pareho lang din yung sinasabi mo. So, yan yung Brad Paul, Kristo. ni Brad Hero, na Messiah. Dinadivert niya sa Messiah yung hinahanap kong Kristo. Yun nga eh. Same lang din. Same lang din. Kakaluka ka, hindi mo alam. Hindi mo kasi naintindihan yung word na Kristo. Griego nga yan eh. Ayaw lumabas Ang si Hebrew Jay sa niyan, iba. Gusto niya yan yung Mateo Masiya. 16:6 lang. Ay, ito naman bro, tanong wala ko. naman kaming tutol dyan. Kaya lang, yung ay, unawa mo na doon pa lang siya pinakilala, medyo sablay yun. Yun lang. Ngayon, kailan po sanggol? Ngayon, Pastor Joben, payag po ba kayo na yung Kristo na yon, yung pinanganak ni Maria ni Jesus, nandun na yung pagka-Diyos sa sinapupunan pa lang ni Maria? Oo, in fact, bago Okay. siya pumunta sa sinapupunan. Payag sa yung ano, Ngayon, teka lang, saglit lang. magpa-follow up question Alam po mo, ako, teka lang, saglit lang, magpa-follow up saglit question lang. Ako rin So, sasagot papayag? ako. Oo, payag rin ako. Okay. Alam mo kung bakit? Okay, sige. Alam mo kung bakit? Gagayahin ko syempre yung ginawa ng mga ng mga pantas. Pantas na yun eh. Balik tayo kay Pastor Joben. Ginawa Pastor nila. Joben, Ang ginawa ng yung mga pong pantas, sanggol na yon na may pagka-Diyos na, sabi nyo, nasa sinapupunan pa lang, payag po kayo na lalabas sa isang tao sa puwerta ng isang babae yung Diyos nyo. Payag ako kasi nakasulat sa Biblia eh. Payag po kayo. Next So question. Oo. kaya pala ng isang babae na tao na manganak ng Diyos. Oo, nakasulat sa Biblia eh. Next So yung question. Diyos po na ipinanganak ni Maria na sanggol, lumalaki yon, nag-asal bata. Malamang, bata eh. Next question. Okay, salamat po. Ano pa? Alam ko na po yung stand niya. Salamat po. Okay na, wala na. Salamat Sige, yun po. lang pala eh. Okay na siya. Umayo kang mapayapa, bro. Magsarado na tayo, wala nang tanong. Sarado yung platform. Bukas naman, bukas. Hindi, kasi sabi niya, payag ba daw tayo? Tatanong na ako kay Bro Hobby. Hindi, So last na. Bro Joven, payag ka rin na may baby get ka? Hindi pa wala tapos yun. sige, sasagutin ko si Teka lang, Ay, sasagutin ko si Hogi. Si Hogi, papayag ako kasi sabi ni Kristo dito sa mga batang ito ang kaharian ng Diyos. Tama? Okay, salamat yun lang. Bro, Yun ang sabi ni Kristo. merong isang kasulatan, yung title nun, nun is yung The Gospel of the Infancy of Jesus Christ. No? Nung sila ay tumakbo sa Egypt dahil linanting sila ni Herod, yung mga Diyos-Diyosan sa Egypt, lumuhod yun dun sa bata. Kasi sila mismo nagsabi, may dumarating na isang tunay at makapangyarihang Diyos. So, regardless ano yung shape niya, meron ng Diyos, nasaan yung kalapate. Ang mahalaga Diyos yun. Nasaan yung bata pa kaya. Ang nagiging problema kasi yung
yung kitid ng pangunawa na nagkakaroon tayo ng presumption, pag ang Diyos, hindi siya pwedeng maging mahina, hindi siya pwedeng maging ibang anyo, hindi siya pwedeng maging bata. Wala namang ganong principle. Na hindi siya nagiging Diyos kasi nagkatawang tao siya, nakita siya sa anyong bata. Wala namang Tatanungin ko ulit si ano. Oo. Tatanungin ko ulit si Yun ay, ano. yun ay Naniniwala ka ba, presumption ano? lang. Oh. Hogi, naniniwala ka ba, Hogi, dun sa sinabi ni Kristo na sa mga batang ito ay kaharian ng Diyos? Naniniwala ka ba? Oo, sinabi ni Kristo yun eh. Anong connect nun? Hindi kung Anong yung connect? bata pala, kung yung bata pala na kinikilala ko na si Kristo yun, di hindi ko nilalabag yung tawag ron, yung tawag yan, hindi ko nilalabag yung sinabi ni Kristo. Ako Tama? naman, ito naman yung aking stand. Tama ba? Teka lang. Tama ba? Nung sinabi itanong ni mo sa sarili Kristo mo. na ito sa mga batang ito, teka lang, tama ba nung sinabi ni Kristo, dito sa mga batang ito, makikita ang kaharian ng Diyos? Yun yata yung nakalagay ron. Basta may sinabi dun sa mga bata. Huwag nyo silang pigilan dahil ang mga batang ito ay ang kaharian ng Diyos. Tama ba yung sinabi ni Kristo? Kung kikilalanin ko ba yung batang Kristo na yun, nasa kaharian pa rin ba ako ng Diyos? Igbala ka, yun ang paniniwala ko. Hindi, teka lang, sabi ko nga. Bro Dodi, Sabi ko- hindi pa ako naman magtanong kay Hindi, teka lang. Hindi. Hindi kasi Maglalakad lang makasagot ako. si Ogie. Saglit lang. Hindi makasagot? Hindi kasi Sagot, makasagot tanong mo kasi makasagot si Ogie eh. Tanong mo Ogie. kasi sarili mo yun. Oo. Ano eh? Hindi, teka lang. Hindi ko naman ako. tatanong ko na lang kay Aaron kasi parang hirap kaya sagutin. Aaron, Hindi kasi, Aaron. ang tinatanong mo hindi ako yung sarili mo. Hirapan kaya sagutin eh. Ba't ayaw mo sagutin? Hindi ko na nga bibigyan Tignan mo, sa'yo pansinin mo tanong. yung... Kay Jobel ko na lang Pansinin mo tatanong. kung paano ka mag-deliver. Jobel, teka lang, Jobel. Nakakatawa Jobel. to. Jobel, yung tanong ko, ibibigay ko sa'yo kasi ayaw sagutin ni ano eh. Ano ba yung tanong? Ang tanong ko, may sinabi si Kristo, yung mga bata raw ay kaharian ng Diyos. Tanggap mo ba yun? Oo. O, tanggap mo yun. Kung yung bata na yun, na pinanganak, na kinikilala nating Diyos, masama ba yung gagawin ko na kilalanin ko yun na Diyos? Kasi sabi ni Kristo, bata pa lang, hindi ordinaryong bata, na paniwalaan na tanggapin at alam natin na sinabi niya nakaharian daw ng Diyos. Yung bata na yun na bata na Kristo na pinanganak, Okay na. kilalanin kong Diyos. Nakakasala ba ako? Nung panahon Hindi, ba bro. sinabi ni Kristo yun? Ilang taon na ba si Kristo na? Talaga to si Dodi. Apromapin, magpapatanong ka ba o magpapayag ka na lang? Pahayag na lang po ako ng paniniwala ko. No? Sige bro, Yung tanong ko, ilang sagot minuto na ba? lang. Ilang minuto gusto mo? Hindi, yung paniniwala ko lang po ito. No? Hindi naman ako sige. nagpupumilit. Hindi ako nagpupumilit. Tapos bro, pwede kami magtanong dyan sa papayag mo. Yung kakayanin ko lang pong sagutin, meron din pong mga Okay, sige. pagkakataon. 3 minutes bro, 3 minutes. Mag-mute ako. Yung kupal talaga yung ano ko eh. Doon pa siya, yung kasama kong nauna, yung kuwela rin siya. Doon siya humarap sa akin. At the time na ako na yung sumabak na mag-produce ng ano niya, nung salita ng Korean. Silubat na ako. Ang Sige, salamat. nagtatawanan niya ako. Parang nadala lang ako nung na time. Kaya ako, pero siya, Sangay. hindi rin yun na tuloy. Bagsak rin siya sa last na ano niya, yung parang exam niya nun. Sige na, baba ka na. Pero service about sa Japan,